Gemini, hello! Ito yung reading mo for the month of August. Ano ba tong mga overall energies pagdating sa career, business, pera, kabuhayan, and love life mo. Kung matagal na po kayong nanonood ng mga readings ko, sumusubaybay, maraming salamat po sa suporta. And kung bago naman po kayo, please don't forget to subscribe, like or follow. Patap na rin po yung ating bell icon dyan. Shout out sa ating mga YouTube channel members and ating mga Facebook page subscribers. Naka-flex po yung mga names ninyo sa dulo po ng ating reading. At sa mga interesado, gusto mag-inquire, gusto mag-avail ng personal readings ko, basahin nyo na lang po yung description ng video. So, tayong tagi-isang cards dito, ha. Mag-iingat po kayo, kayong mag-entertain nung mga nagpo-post ng mga comments sa page ko. May mga doktor-doktor, ganyan-ganyan. Kung meron pong magsisend sa inyo ng mga friend request, PM, automatic po, hindi po ako yon. Never ko po ginagawa yon. Kaya wag po kayong biktima sa mga ganon. Yun yung mga ewan ko, di ko alam kung mag-i-scam sila. Pero may mga gumagaya na rin kasi ng page ko, especially sa TikTok. Kaya yun, pag may nag-friend request sa inyo doon, nag-message, hindi po ako yun. Never po ako na ganun. Kaya nga yung mga interesado sa page ko po pumupunta sa Facebook yan. Sila po ang nag-PPM sa akin, hindi po ako. Never po akong nag-PPM. Yan. Kaya pag may nauna sa inyo mga nag-o-offer ng kung ano-ano, nanghihingi ng kung ano-ano, kahit gamit yung picture ng page ko, tignan nyo mabuti pagkakaiba, alamin nyo alin yung fake, yung mga impostor na gumagaya sa page ko at yung aking legit na page. Kung lagi kayong nanonood sa akin, alam nyo na yan. Madi-distinguish nyo naman. Sa dami pa lang ng followers, makikita nyo na. As of now, yung followers ko sa FB, nasa 41K. And then sa YouTube naman, nasa 52K na ako ngayon. Kaya malalaman nyo, nagbabago yan, umaakyat yung numbers. Tsaka page yung classification ng FB ko. Yung FB page ko nakalagay doon digital creator. Tapos page siya, hindi personal profile. Kaya pag personal profile yun, hindi ako yun, panggap yun. Wag kayong magpapabiktima. At kung napatunayan, nakita ninyong fake, paki-report, Paki-report, paki-block. Para hindi na sila makapangbiktima ng iba. Kasi marami ng manggagaya, magnanakaw ng identity ngayon dyan sa sa mga platforms. So, Gemini, ang unang overall energy mo is trust in the higher forces. Message dito sa iyong shaman card. Ayan. Sinasabi dito na magtiwala ka sa iyong mga angels, guides, or ancestors. Pwedeng ikaw ay divinely guided netong mga beings na ito. Merong mga spiritual allies working in your favor. And yung mga miracles nila will unfold kapag ikaw ay may trust pagdating dito sa mga guidance na ito. Itong mga divine beings. So this card is telling you na i-call back mo yung power mo and huwag mong i-allow yung mga external forces na ma-divert ka doon sa mga miracles na deserve mong ma-receive. I-hand over mo or i-forward mo, i-surrender mo yung mga concerns mo dito sa iyong mga spiritual allies. Yun nga yung mga binanggit like your guardian angels, guides, or ancestors.
Okay? And kapag ginawa mo yon na, kumbaga, inaabot mo sa kanila yung mga concerns mo, makaka-receive ka ng kanilang intuitive guidance, no? And pwede kang maka-receive ng, yan, yung mga guidances, messages, para mabigyan ka ng tulong doon sa iyong mga problema. No? So, prayer, yan. Prayer, isa yun. Number 1 yun. Importante na meron tayong, na tayo ay nagtitiwala sa dasal. Ayan. Kaya nga 'di ba, may mga times na pag nahihirapan tayo or naguguluhan tayo sa nangyayari sa atin, nagdadasal tayo kasi para manghingi ng guidance. Yun yung mensahe ng card mo. Eagle Spirit, Spirit has your back. O, ayan o. So, kung nakikita ko dito, binaback-upan ka talaga nitong mga divine beings eh. Like yung mga angels mo, spirit guides mo, or ancestors. As long as meron kang faith, nagdadasal ka. Ayan o. Ano man ang gawin mo ngayong August, meron ka mang mga mahihirap na sitwasyon. Siyempre, una muna is to try muna natin kung ano yung kaya nating gawin. Of course, sa situation natin, hindi naman tayo pwedeng palaasa lang lagi. Pero, may mga bagay na hindi natin kaya, and yun yung mga ipinagdadasal natin. Minsan nga kahit kaya natin nagpapakahambol tayo, mag-pray araw-araw, diba, to ask for guidance, yan, support. So, nakikita ko, ayan, the Spirit has your back. So, ibig sabihin, favorable yung mga circumstances para sa iyo ngayong August, Gemini, na possible na ikaw ay i-guide doon sa tamang gagawin mo. O, diba? Ayan, Spirit has your back. O, salo ka ni Spirit eh. Kumbaga, binabakapan niya yung every move na gagawin mo ngayong August. Siyempre, gagawin pa rin natin, tayo ay magiging careful. Gagawin natin yung part natin. Pero, yung makakaasa ka na may mga, sabihin mo na may mga miracles or mafe-feel mo ano yung mga tamang gagawin mo. Especially kung nagdadasal ka o nag-ask ka ng guidance, support sa divine. Pagdating naman dito sa iyong career or business or financial kabuhayan, merong wealth card. Wow, ang ganda. Ang daming coins dyan kung napapansin mo. So, mga grasya ito. Ayan, bountiful, abundance, yung August mo, pagdating sa mga areas na to, you are moving towards real wealth and prosperity. So, kung hindi mo pa nakakamtan yan, unti-unti, kung nandun ka na sa road andun ka na sa path neto. So, sign na i-continue mo yung mga kasipagan mo, yung mga ginagawa mo, and abundance will flow to you, yung wealth will follow. Kasi minsan, maganda na yung hindi tayo mukhang pera agad dun sa ginagawa natin Alam mo yun, parang wag laging pera yung foundation. And yung mga mapapansin mo na lang yung abundance, yung blessings will follow. Importante muna ba, bakit mo siya ginagawa, and hindi lang naman laging pera yung dahilan. Yun yung napapansin ko. And then maging, syempre, magpursige ka, maging positibo ka lagi. Ayan. So, nakikita ko lang dito, you will attract blessings and abundance ngayong August. Especially kung tama yung mga approach na ginagawa mo pagdating sa iyong career, sa negosyo, sa kabuhayan mo. Okay? So, continue mo lang yung mga tamang ginagawa mo, Gemini. Kasi, andun ka sa path ng, ng wealth, ng abundance. So, kahit pa paano, ang ibig sabihin yan, pwedeng hindi ka hikahos ngayong August, kahit pa paano nakakaluwag ka. Or merong enough para doon sa Actually, more than enough, yun yung nakikita. Kasi may wealth and prosperity ka. Pwede
Pwedeng more than enough. Okay? Ngayon, pagdating naman sa iyong love life mo, meron ka ditong investigating. Ano ba yan? Meron ba sa inyo mga nag-i-spy kayo sa mga kajowaan ninyo? O baka meron kayong nade-detect lately dyan na merong something fishy going on sa kajowaan ninyo, kaya kayo tuloy nagpapaka-inspector. Ano ba to? Ano yun? Yung parang nagpapaka, ano kayo, yung secret agent. Ayan, nag-iimbestiga. Oh. So, tignan pa natin. Si medyo bitin yan. Throwing away, getting rid. Oh, ano na to? Typo error. Yun, naiintindihan yung mga cards na ganyan. Minsan may mali eh. Getting rid or of, tossing out. Uy, merong ano dito ah. Ay, aray ko, bakit may bank failure? In their feels means allowing your emotions to flow freely. Yan, baka may mga, ewan ko, may mga pag-i-express dito ng nararamdaman. Naku, tas parang may mga, ewan ko kung kayong magjowa or mag-asawa, meron ba kayong problema when it comes to money? O baka yun yung isa din sa ini-investigate mo about your asawa, your jowa, your partner. Kasi parang meron ditong something na inaalam, iniimbestigahan, and pwedeng related siya sa pera. So, baka nagkakaroon kayo ng mga problems relating sa pera, and then affected din yung inyong samahan as a couple. And meron din ditong mga, ano, ewan ko, kung ano tong mga bagay na ito na parang dinidiscard. Pwedeng may energy ng ano yung mga matters na binabaliwala. Ayan. Para kasing may mga dinidiscard dito, or meron ba sa inyong dinispatcha nyo ng jowa nyo or dinispatcha kayo ng jowa niya yan. So, pwedeng ito ay past energy. Depende ba sa inyo, tapos na. Pwedeng iba nangyayari sa kasalukuyan, or yung iba mangyayari pa lang. Ano? Meron kang Page of Swords, Gemini, Libra, Aquarius energy. 9 of Pentacles, 9 of Cups, the Moon. So, may air sign and water sign energy. Specific dito, Cancer. Pisces. Pisces energy, tsaka ano, isang air sign. Oh, energy ng spying talaga. Lumilitaw dun sa love life mo kanina. Kasi either curious yan. Either very, very curious itong person na to, kaya siya nag-i-spy. Yun naman yung reason ni Page eh. Gusto niyang malaman kasi kung ano yung sagot. No? So, pwedeng ikaw to kasi since air sign Gemini. O baka ikaw to na nagiging curious ka, very, very curious to the point na pwedeng nag-o-obsess ka na dyan, or to the point na nag-i-spy ka na. Kasi nga meron kang gustong malaman. Gusto mong mapatunayan, matuklasan dito, kaya yun, parang nagre-research, naghahanap ng mga clues, signs, evidences, or information tungkol sa isang bagay or person, no? Kasi parang related doon sa ano mo. Okay, tapos okay, so in terms of career, business, ayan, pwedeng naka-curious ka nga eh, 'di ba? So pag naka-curious tayo minsan, gusto nating subukan. Yan, pwedeng ikaw to na naki-curious ka sa ngayon and gusto mong mag-try ng mga bagong mga bago pagdating sa career mo or sa negosyo. Titignan mo kung magwo-work. Okay, ngayon, if in terms of pera, so, pwedeng yan, si Page of Swords is yung mga bagong ideas na pupasok sa isip mo,
na related sa pera. So, halimbawa, mga bagong paano ba kikita sa ganito? Yan, nakikurious ka sa ganitong bagay kung magi-invest ka ba dyan? Maganda ba yung kita? So, yan, pwedeng may mga bagong ideas related sa pera, sa trabaho, or sa negosyo. Okay, pagdating naman dito sa Nine of Wands, someone na nagtitrying hard. Oo, someone who is trying hard, masyadong nagpuput ng effort, maraming hard work ang kailangan. So, whether yan ay sa love life mo, feeling mo ba masyado naman ikaw trying hard pagdating dyan sa connection ninyo? Ikaw ba lagi yung nagtatry hard? Ikaw ba lagi nag-e-effort? O, pagdating naman sa exhaustion, kasi Nine of Wands is also about malapit nang mag-give up kasi napapagod na. So, kumbaga, hindi alam kung hanggang kailan i-hold yung kanyang position kasi yun nga, pwedeng pa-surrender na. O yan, either ganyan. So, nag-a-apply yan. Either sa love life mo, sa career mo. Kung sa career mo, yun, na-exhaust ka na dun sa trabaho mo, pwedeng ganun, nai-stress ka na. Or it could be na merong something like a project na malapit ng makumpleto, matapos. Kumbaga, konting na lang, sakripisyo, konting tiis, malapit mo nang ma-achieve yun. O yan, in terms of career, a project, o sa negosyo mo. Ngayon, if this is about money, this is pressure. Pressure. Tinatry mong pagkasyahin. Yan yung mga resources mo, yung pera. O financial strain, sabihin na natin. Pagdating dito sa iyong Nine of Wands, okay, so may magandang magaganap for you ngayong August. Sabihin na natin na meron kang ma-accomplish, meron matutupad, kung ano man yung matutupad na yan, like may hinihiling ka na mangyari, pwede, o lakad na, basta parang wish siya na na marireceive mo matutupad para sa iyo. So, kung ano man yan. This is a card ng contentment, happiness, yan. Or at least magiging proud ka, happy ka. Oy, happy ako kasi, natapos na yung hinuhulugan ko na ganito, ganyan. No, halimbawa, natapos mo na yung hinuhulugan na condo unit or house and lot or sasakyan. Basta meron kang something na parang malawish come true para sa iyo, no, na ma-accomplish mo. Moon card naman, so unahin ko na yung health kasi lagi importante health. So in terms of health, merong mga something hidden dito. So you need to be extra careful or pakiramdaman mo mabuti yung katawan mo, yung sarili mo. There could be a revelation, no? Merong something na magsusurface parang lulutang with the moon card. Kasi may mga creatures dun sa ilalim ng tubig na unti-unting nagko-crawl sa surface. Ibig sabihin, kung meron mang mga hidden, underlying na mga kung ano-ano man dyan, sa health man yan, sa ibang bagay, asahan mo na marireveal yan. Okay? If this is about love life, no, this is a complicated na connection. Pwedeng nagkakalabuan or hindi sure kung ano yung patutunguhan netong connection na to. Ganon din in terms of your career or business. Sabihin na natin ito yung mga hindi guaranteed kung magiging successful ka doon sa gagawin mo sa career mo or sa business mo. Ayan, hindi sure, hindi ganun ka-sure or hindi mo makakalculate basta-basta Okay? Ngayon naman, pagdating sa pera, ganun din, uncertainty. Ngayon,
okay ka, okay yung pera mo, bukas, sa makalawa, in the next few months or next year, pwedeng question mark. Okay, so, kung ako sasabihin, this is kawalan ng stability pagdating sa kabuhayan sa pera. Kasi hindi ka sure eh. Pwede ngayon nakakadama ka, okay ka pa. Pero di mo alam sa mga susunod. Okay? The Hanged Man, sabihin na natin may mga delays. May mga delays, no? Kung ano man yung mga delay na yan ngayong August. Ito yung mga bagay na hindi pwedeng madaliin. Ayan. So, pagdating sa love life mo, hindi mo pwedeng persahin, madaliin. Siguro, kailangan pang maghintay ng, ewan ko, give it time. Give it more time kung ano man yung tinutukoy na yan. So, kumbaga waiting period ito. Sa love life mo man yan, sa career, sa negosyo. Ngayon, pagdating sa pera, pwedeng pagbabago ng isip, pwedeng may mga realizations ka, o pwede rin naman sa pag-ibig, ganun din. Minsan, nagkakaroon din tayo ng mga realizations, no? Yung parang, oy, na-enlighten ka about something, may nalaman ka. O. Ganun din, pagdating sa iyong career, pwedeng ikaw ay, ano ba tawag dito? Nilalawakan mo yung nilalawakan mo yung isip mo or pagiging open-minded sa kung ano yung ibang possibilities. Yun yung nakikita ko dito. Okay, pero ang pinaka-sure dito is suspension. So, may mga delay, may waiting period. Bignan na natin pagdating sa iyong mga closing messages. Una nating nahugot ay risk. Susunod, elevate. Action. Oh, action. Peace. Unahin na natin itong risk kasi medyo importante. No? Risk. O, ano ba itong medyo risky or dapat mong lakasan yung loob mo? Tama, take a chance. Take a chance kung saan mo nag-a-apply sa ito. Every risk is a success when you're committed to learning and growth. Kumbaga, this card is telling you, Gemini, na it's worth taking the risk. Okay? So, ibig sabihin, worth it na makipagsapalaran. Kasi, mag-succeed ka man o hindi, malalaman mo eh. At least malalaman mo ano yung magiging resulta nung gagawin mo kaysa wala kang ginawa. Hindi mo alam. Okay? So, maganda kung gagawin mo na yan, at least magkakaalaman na ano ba, magiging okay ba tong outcome, magiging successful ba? Diba? So, importante na lakasan mo yung loob mo, itry mo. Kasi dun mo malalaman kung mag-work or hindi. Elevate. Self-worth. Parang sinasabi dito, may kinalaman sa self-worth, no? You get what you believe you deserve. It's time to raise your standards. Raising your standards. Huwag ibaba yung price tag, dear. O, diba? Itaas mo pa nga daw. O, huwag mong hayaang tawaran ka. Di ba gano'n naman yun kahit naman sa professional setting Halimbawa, ang tagal na ng experience mo. O, halimbawa, 20 years ka na dyan sa ginagawa mo. And then, nag-apply ka tapos ganito lang yung ino-offer nila sa'yo. Comparing naman doon sa iyong credentials. Halimbawa, ang lawak na ng knowledge mo doon, specialty. Matagal na yung experience mo, tapos babarating ka lang ng ganito kababa, diba? O halimbawa, reader, kagaya ko, nagsimula ako mag-read since 2002. Halimbawa, baratin ako, Madam, bayad ko sa'yo, piso lang, personal reading. Tagal ko na nagbabasa, tsaka bumibili ko nung mga yung mga cards ko, ganyan-ganyan na may lagi ko sinasabi. Ngayon, may kinalaman nito, feeling ko hindi sa material.
feeling ko sa ano, kung paano ka tratuhin in a relationship. O, kahit hindi ito sa love life, kahit sa iba, na dapat hindi ka ano ba yan? Paano ba yun? Hindi mababa yung tingin sa'yo. Ikaw mismo ang, ikaw ang naglalagay ng price tag mo kung paano ka tratuhin ng ibang tao. Kaya pag nakikita nila ikaw mismo, mababa yung self-esteem mo, mababa yung paggalang mo sa sarili mo, pagmamahal mo sa sarili mo, di ganun din yung makukuha mo sa kanila kasi parang yun yung minamarket mo sa kanila para tratuhin kanila ng ganun. So, i-correct mo yan. Kung meron kang mga ganyang problema sa sarili mo, i-elevate mo, itaas mo itong value mo. Self-worth, self-love, action. So, kailangan ng, kilos, no? Baby steps are still steps and they're better than standing still. Parang related din dito sa taking a risk. Okay, sa panoorin mo na lang, mangyari, mag-collapse yung situation. Dapat may gawin ka. Or walang mangyayari sa'yo kung hindi ka aalis dyan sa inatatayuan mo, di ba? So, parang sinasabi dito, kung nahihirapan ka man, at least araw-araw, kumahakbang ka pa konti-konti, 1 millimeter, 1 cm, at least umuusad ka. Parang, kumbaga, as long as you're trying, kesa wala kang ginagawa. Diba? Ayun yung sinasabi. You need to take action. Basta merong mga matters ngayong August na kailangan mo mag-take action. Importante na mag-act ka tuon sa situation. And then peace, last card mo, just because some people are fueled by drama doesn't mean you have to attend the performance. Make your life a drama-free zone. So this is you na umiiwas sa mga toxic, unnecessary mga drama. Hindi mo kailangang mag-attend lagi, sabi nga dito hindi mo kailangan i-entertain lagi yung mga ganyan. Free ka na na umiwas sa mga toxic situations or drama kung hindi naman talaga kailangan yan. So this is you making your life a drama-free zone para mas less less stress, less toxic, less toxicity. O diba? So saan makatulong sa itong reading mo, Gemini? Take care, God bless.